Dito natin ngayon makikita ngayong gabi, no? Kailangan talaga tayo dito ng isang espesyal na panalangin na dapat nating ihiling sa Panginoon. Tayo yuko sa isang panalangin. Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you for this privilege of coming together in this virtual connection, so we can all reconnect to your words, the language that you have spoken, the message that you have intended. And thank you, Lord Jesus Christ, for physically engaging the message to your prophet, to Daniel, to the 4 disciples, and to John. Thank you, Lord Holy Spirit, for comforting us to understand and to comfort us that you are going to protect us, you are going to preserve us. And the victory is pronounced, and it is ours now. Thank you for helping us to grow in grace, in the knowledge of the working power of His grace. In Christ's name we pray. Amen. So dito ang ating tinitingnan. Noong Friday, natapos tayo doon sa pagsimula, no? Pagsimula ng tinatawag nating yung stress, no? Paano yung science of the world ay sinabi na ng Panginoon. Because it is Christ who prescribed the world. Si Satanas, sa lahat ng binasa niya, sa lahat ng naiproclaim ng Panginoon, hahanap siya ng lusot para makapag-deceive lang siya. Yun naman ang trabaho niya talaga. No? Makapagpa-deceive siya. So ang kanyang gagawin ay mag-initiate din siya ng kanyang movement, kapatid. So ito, napag-alaman natin, no? Kaya nga sinabi talaga ni Kristo doon sa Matthew 24:15, na last week natin pinag-aralan, na dinala talaga tayo doon kay Daniel. Bakit doon kay Daniel? Kasi doon sa River Olay at Hiddekel, doon natin nakikita at ma-identify, doon din natin mahuhugot yung kabuuhang philosophy, kabuuhang doktrina, kabuuhang teachings na siyang gagalaw na naging basihan ng kilusan ng buong mundo. Napakaganda yan, kapatid eh. Kung wala lang talaga yung prescription ni Jesus, ay makikita mo mga natural reactions, natural solutions sa tao para tugunan ang nakaharap na mga problema. So tinitingnan naman natin nung nakaraan, Friday, na yung ating science of the world ay talagang prescribe ng Panginoon yung movement niya na dahilan nga sa self-centeredness ng humanity, na the competitions of commerce, the competitions between among nations, yung war nila, na nag-produce siya ng ecological imbalance. So this ecological imbalance, natural result ito. Science ito, kapatid. It's not about these conspiracy theories, my friend. Now, kasi ang conspiracy theories, nag-border siya kasi may mga events yung describe na totoo namang events, pero yung interpretation nila ay hindi naman ayon doon sa Biblia. Now, that's very unfair to the Word of God. So let the Bible speak by itself, because the Bible contains everything in all details, mga kapatid. So dito, sa mindset ng kaaway, kaya sinabi niya dyan sa Daniel, di ba? Binasa natin noon. And through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand. His craftiness. So yung craftiness na, kaya nga, yung truth ni Jesus, yun ang mag-bruise, yun ang mag-overwhelm sa kanyang craftiness, sa kanyang utak, sa kanyang head, plano niya, kapatid. So kaya nga, yung kanyang mga minds, no? Let us go into his mind, the mind of the enemy. May kasabihan nga sa mga psychologist ba na if you want to quote, kung gusto mong manghuli ng magnanakaw, mag-isip ka bilang magnanakaw. Ganda, no? If you want, kung gusto kang manghuli ba ng magnanakaw, mag-isip ka kung paano magnakaw para malalaman mo at makabantay ka na hindi ka manakawan. Di ba? Ganon ang prinsipyo yan, universal principle siya. Kaya dito, ang subject natin, simple, ngunit siguradong walang kaligtasan. Yan ang kanyang approach siya. Simple siya. Nandoon siya nakabase sa simpleng mga bagay, simpleng rason, simpleng rationale. Simple lang, kapatid.
Kasi kung ano ang nakaharap sa tao, alam niya kung ano ang maging response ng tao. Ganun katindi itong gera, kapatid. Kaya intellectually, it requires intelligence. Kaya man needs the Holy Spirit. Man needs the power of His grace. Kasi without the power of His grace, sino ba tayo na matalo natin si Satanas? Kahit pa ang buong mundo, kahit pa yung ilang bilyon tayo gawing genius, hindi natin malagpasan si Satanas kasi yan, created as a spatial. Siya nga ang leader ng mga angels. Mahirap na natin we are created lower than the angels. So kahit anong talino natin, wala tayo dyan. Wala tayo, kapatid. So kaya nga, we need to trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart and lean not to your own understanding. Kaya nalulungkot nga ako dito, maraming Adventist talaga na nadali talaga dito sa conspiracy. Kaya itong series na ito, na verse na ito, himay-himay natin, taas-taas, haba-habaan natin ito, huwag nating bilisan para maintindihan natin, kapatid. Kasi grabe talaga. Kasi hopefully in the next few days, matapos na natin yung open letter natin na tulungan ninyo dyan sa New York, na i-deliver nyo sa mga conferences, union missions, yung open letter para papasok din sila at makinig sila sa English presentation natin na makikita nila na i-revisit talaga. Wala naman tayong kung saan libro hahanapin. Let the Bible speaks by itself. So dito, kapatid, yung mindset ni Satanas, simple ngunit siguradong walang kaligtasan. Ano kaya yung art of war na ito? Na grabe ka simple niya na sigurado. So dito, maintindihan natin na kukunin talaga natin yung basic. So alam na natin at the very start ng ating series na Christ's closing prescription. Mayroon siyang closing prescription. Designed and intended for us, the last generation. Ang nakaganda ng kanyang prescription, kasi ang grasya na to ay mayroong science. The whole world will stand for itself. Kasi siyang nagsasabi, the world itself. So yung Christ closing prescription na pinag-aralan natin noong Friday, ito ang tinatawag nating global stress. Alam na natin kung anong version, di ba? Na pag-aralan natin na yung stress na yan, yun ang sinabi ni Kristo. Pero makikita, ipaliwanag ko ng kunti yan, kapatid, no? In the next few slides. Itong global stress na yan, na pag-aralan natin last Friday, na that's the science of today. No? In fact, ang mga sports organizations ngayon ay nakaramdam. Ang entertainment world, matagal na silang nakaramdam ng stress, depressions, anxiety. Kaya sa Amerika, napaka-common na lang ng Valium, yung mga sleeping pills. No? Magaling si Satanas mag-sustain na parang walang mangyari sa ating mga katawan pag uminom ng ganyan. Pero yung sinatawag natin science of today, kapatid, ay alam natin na stress ang lupa, stress ang tubig, stress ang mga hayop o beast. No? At stress din itong mga tao, kapatid. So, titingnan natin, no? Nang masinsinan ito. Kasi divine statement ito, no? Si Kristo mismo ang nag-deliver. Huwag nating isi-isihin ang mga verse na to kasi napaka-crucial ito, kapatid. So itong river, mount at island, no? Hindi ako magsawa na ulit-ulitin ko ito, kapatid, kasi napakahirap mag-undo ng mga bagay na pag dumating na yung grasya, ay mahirap nang makitaan, mapatanggap yung grasya. Mahirap nilang matanggap Lalo na kung hindi galing dyan sa the institutions of the higher learning. No? Napakahirap. No? So kaya sinasabi dito, no, na ang river, mountain, island, in one time, and in the same time of prescriptive statement, dinescribe din nila ang last generations na magkaroon sa Matthew 20, great tribulation. Tapos ang 144,000, sila lang yung who can pass through with great tribulation. So, yung movement ng tao, yung kanilang victory na nag-describe ng 144,000 ng Revelation 7, those who pass through with great tribulation. So yung tribulation din na mention sa river Ezekiel, na at the time a great tribulation never was since there was a nation. So makikita mo yun na from the world to the nations.
Kaya tingnan natin kapatid muna, i-analyze natin ito ngayon. Okay? Para makita natin naman yung beauty ng statement ni Jesus Christ. Yung the way He handled the presentation. Pag teacher ka, professor ka, the way you handle the presentation is crucial in understanding knowledge, in learning truth. So, ganyan siya kapatid, no? So, tingnan natin ito kapatid, no? Bakit doon sa Matthew 24:15, matapos yung proclamation of the gospel, matapos yung dinescribe niya yung nations ang rise against nation, and kingdom against kingdom, tapos pagdating niya katapos niya sa gospel, dinescribe niya na yung gospel, Matthew 24:14, dito siya nagsabi sa Matthew 24:15. Now, bakit sa Matthew 24:15, inintroduce niya tayo doon sa river kay Daniel, spoken of by Daniel the prophet. Bakit doon niya tayo dinala? Sapagkat kapatid, napaka-critical ito na approach. Kasi from learning what is river o lion headed, what is wonderful policy, craft to prosper, and by peace shall destroy, nakita natin dito, inihatid tayo ni Kristo sa grasya niya na maintindihan natin yung art, yung mode, yung means, yung approach of deception, of distractions, na yung deception ng kaaway ay pinatakbo niya sa napakagandang wonderful policy. Kaya dito kapatid, kaya nga sinabi niya sa Matthew 24, spoken of by Daniel the prophet. Now from verse 15, may ginamit siya diyan. When you therefore shall see, may makikita kayo. With the abomination of desolation, ang ganda niyan kapatid. Yung abomination of desolation is a functional movement. It's a noun because the river na gumagalaw, yung policy, working policy niya, yung craftiness niya, ay talagang silently, it gets into the all institutions of the churches around the world. Kaya nga may si ma'am kanina, from New York, nag-share siya tungkol doon sa panahon ni Pope John Paul at ang ating GC ay nag-meet sila. Ganon siya kapatid. Kasi napag-aralan ba natin yung Daniel 8:25, no? The past 50 plus years. Wala na kapatid na-set up na lahat Everything has been molded. Kasi ang molding of generation or inculturation is basically based on principles or policy. Para ba sa mga bata, patakihin mo yan, ituro mo yung mga principles. Di ba? GMRC, principles of yung reading, ay wala. For 50 plus years na. So kaya pag nakita mo yon, pag ma-review mo yung 24:15, mapapansin nyo na pagka 16, nandoon yung prescription niya. Pagdating sa 16, may instruction na siya doon. Pagdating sa instruction, alam niya agad kung ano ang maging response natin. Maganda yan kapatid. Ano ang response natin? Ano yung ating mga apprehension na hindi tayo makasunod sa kanyang instruction? Yung arrangement ng verses na yan, napakaganda kapatid. Kasi may instruction and God knows our responses, kapatid. Kaya yung dulo niyan, pray that your flight be not on the winter or on a Sabbath day. After it, matapos niyan kapatid, doon tayo inintroduce ngayon sa Matthew 24:21. So nakita nyo na ngayon yung connectivity nito. Yung connectivity nito kung gaano na tayo kalapit. Hindi yung plano ng mga grupo ng mga Illuminati. Hindi kapatid. Yung words of Christ, yun ang mag-inspire sa atin kung paano nakalapit. Yung makikita na natin yung movement of Christ coming. Kasi alam naman natin na footsteps of an approaching God. Gaano ba kalayo yung paa at sa kamukha? Kasi ang ating intention dito, meeting Christ face to face. Meeting our Savior face to face. How far is your face to your feet, to the foot? Di ba? Malapit lang. Kaya dito mga kapatid, makikita natin na ang Matthew 24:21 na si Kristo ang nagsabi, wag nating dagdagan na itong krisis ay gawa-gawa ito ng mga tao, gawa ito, yung virus na yan ay inimbento yan para sa kanila.
Hindi, kapatid. Ang tao ay talagang human. As biblically is telling us, we are doomed to fail. Kahit pag-aano ka-genius tayo kasi nandoon na yung ating nature. Kaya kailangan tayong iligtas eh. May salvation, may redemption. Kaya dito natin makikita, kapatid, na yung movement of what's coming, normal naman kay Satanas. Normal sa kanya. Kasi matagal naman niyang binasa yan. Matagal niyang binasa na ito ang sinabi ni Kristo na itong i-describe niya na mga nakaganapan. So kung ito ang kaganapan, makikita ito ng mga anak niya. So gagawa siya ng paraan. Na ma-maintain niya yung blindness na sakit, yung labisia. Ma-maintain niya yung pagkalabisia. So gagawa siya. So dahil may global crisis, gagawa din siya ng solusyon. Kasi may solusyon ang Panginoon dito. Ang solusyon niya, prepare to meet Him. Kasi iligtas ka. Sa kanya naman, ayaw naman niya na maganda tayo sa lubungin siya. Ang solusyon niya ay talagang solusyon na mabigat din. Solusyon din na kaakit-akit talaga, kapatid. Na hindi lang ordinaryo, buong mundo ay talagang siyempre tumatakbo ito sa prinsipyo ng tao, ng human philosophy, human understanding. Yun ang dapat nating makita, kapatid, ha? Yung ating kung ito na series ay pwede mong ulitin para maintindihan natin, kapatid. Kaya sinabi dito, Satan's solutions for the global crisis to divert the attention of God's covenanted people to prepare to leave earth. I-divert niya tayo na hindi tayo makaalis sa lupang ito and meet Christ at the clouds. Kasi simple lang man ang sinabi ng Panginoon, yung kung lagyan mo ng structure yung movement ng redemption, nang itinatag ang Seventh-day Adventist, itinatag ang covenant, ang remnant na yan, ay simple lang. Itinayo ka para mag-proclaim ka ng warning na judgment hour na ay ito na ang kanyang papasok sa most holy place. Judgment hour na. So you proclaim the warning. Ano ang gagawin mo? Yon, you engage your friend, you go into medical missions, you go into serving the poor. Ginawa ng Adventist yan for so long. Nang itinatag tayo, kaya nga mayroong mga movement tayong matagal na nakikilala. Pero after that movement, kapatid, alam naman natin na sinulat sa Biblia, gagalaw ang mundo, kikilos ang mundo sa isang destinasyon in the movement of this planet Earth na mag-dilapidate talaga siya. Na, sinabi naman ni Kristo, perilous time siya, mag-dilapidate siya. So sa dilapidation ng tao, magkaroon din ang tao, na siyempre may great controversy, siyempre magkaroon doon ng kaaway na sa galit niya, ay talagang isecure niya na ang itong mga anak ng Diyos ay hindi talaga makasalubong. So ang ginawa ng Panginoon, nag-step. Tatlo lang ito, simple eh. You proclaim now, na after several years, look for a place, kaya nagtatag tayo ng mga sanitarium, universities, EUP, Mountain View College, sa mga malayong lugar. Matapos nagkaroon ng urbanization dyan, so kailangan mag-move ka na, you have to move outside. Kasi alam naman natin yung influence, the influencing power of the world. So kaya nga, from that time, 1863, yung movement na yan, matagal na tayo. 1902, 1909, talagang kinounsela na tayo na you have to look for a place as a countryside and plant and they make it an outpost. Because after that you have a plant, God is preparing you an Elijah lifestyle because you will have to move. The angels will protect you, will arrange you. It will be the angels who will guide us. What a wonderful experience. Ito na yun. Pero ang maraming yung nagsasabi na magsimula pa lang daw ngayon ang country living. What a tragedy for us. That's a tragedy. We disrespect the movement of God. We disrespect the movement of redemption. It's a movement. It's moving, my friend. Kaya dito natin makikita na ang gera talaga, kaya nga ang sealing is settling into the truth. Isettle talaga into the truth. Magsettle tayo doon kay Kristo, aletheia. So dito, yung pinag-usapan natin na Great Tribulation, critical kasi dito lumalabas ang maraming conspiracy theories, my friend. Remember the Great Tribulation, these are movements of Christ coming. The movement na ito, Christ coming. Kaya nakahanda na nga yung kanyang
rescue of all time. Na paggagawin ng 12 buwan niya, a tribulation never was since the nation began, na ang simple itinatag ang bansa for the rights, for the human dignity. Paano yung nation na yan ay mag-impose ng sinasabi dyan? Ayun ang magandang tanong. Di ba? So, it takes a lot of time to undo many things. No? Kaya, we really have to be patient and trust in the Lord. Tayo naman ay kahit anong mga discouragement ay talagang we move forward to share. Ngayon nga, kaya nga matapos natin diniscuss nung Friday, yung mga hayop, lupa, tubig, animals, lahat na stress na dito sa ating sa atin din, sa tao bilang tao, napaka-critical ito kasi life, behavior, character forming ang na-involve dito, kapatid. Sa tinatawag nating no health without health. No health without mental health. So dito natin makikita yung ating brain, anxiety, what's in your... Right now, napakaraming suicide ngayon. So ang World Mental Health Day, nirecognize na ito ng whole world. The science of the world recognizes na mayroong problema na mabigat ang sangkatauhan. Ang sangkatauhan ito ay nakaranas tayo ngayon ng tinatawag na mental health crisis, kapatid. Kaya I'm a little stressed right now. Pag hindi tayo talaga dahil sa Panginoon, lahat tayo naman, walang exempted tayo dito, ha? Walang exempted. Yung stress ay life ng last generation. Sino nagsabi? Si Jesus. Right, sa Mount of Olives. A tribulation never was since the world began. Itao tayo dito sa mundo. Ano ang meaning ng world? Cosmos, earth, and everything in it. Lahat tayo, lahat. Kaya wag na kayong magano na yung mga mayaman sila. Ay, may mga stress yan, kapatid. Tayo rin may stress. Pero the good news, sa power of His grace, paano natin i-handle ito, kapatid? Ma-handle natin ito because God provided us the knowledge from the mount, from the river, and from the island. Kaya kung titingnan natin ito ngayon, ano ba yung basic na ito, ha? Kasi matagal naman itong nililicture sa mga churches, ha? Pero just a little refresher, now revisiting na ang common causes ng stress sa mundo, lahat man, stress at work, stress from school, stress. What do you mean by stress? Tensions. What do you mean by tensions? The conflict, in terms of our emotions, our minds. Stress in personal relationships such as marriage, financial stress, stress from a serious medical illness, side effects of medication, stress from traumatic event like accident or the death of a loved one, for example. Ano yung kanyang common signs pag mayroon kang stress? According to science, psychological symptoms, stress out, burnout, scared, worried, frightened, panicky, irritable. Napaka-delikado sa ating sitwasyon, no? Physical symptoms, shaky, disturbed, disturbed sleep, palpitation, headaches, chest, tightness, stomach pain. So ang physical symptoms, ang psychological tension, essentially destroyed. Ma-destroy talaga tayo, kapatid. Wala tayo. Kung walang Panginoon na darating, granting na walang salvation, would you think Earth will survive? Would you think? Kaya nga nagplano naman sila na pupunta sa Mars. Wala, hopeless na daw ang planet Earth. We are not doomsdayer movement. We are for the brightness, for the good news that the Creator will provide us. Kaya ngayon, kapatid, global organization. Mayroon ng global organization for stress. Friday, September 13, 2019. Sipin mo yan, stress levels are rising worldwide. Grabe na talaga. Buong mundo na, grabe na talaga ang stress. Kaya nga, in River Mountain Island, napakagandang i-deliver ang message na ito sa iba't ibang bansa. At ang Adventist lang tayo dito ang mayroong ganitong presentation, my friend. So we have to take this as a privilege. Sana marating natin as soon as possible ang ating mga kapatiran dyan sa Andrews, sa iba't ibang institutions natin. No?
Ano ba dito kapatid? Alam natin na yung stress, according to World Health Organization, sa report nila ng 1998, of the 10 major killers of the world, there is only one caused by bacteria. 9 are stress-related diseases. Wow. Bacteria, possibly this is tuberculosis as prominent in our generations. Major killers ito kapatid, stress-related. Kaya sabi nila, pag hindi ka stress, hindi ka tatablan ng COVID. No? Hindi ka tatablan ng COVID. Ang COVID, kumakapit siya kung mayroon ka ng existing mga diseases, kapatid. Kaya ang Global Stress Summit 2019 ay talagang masinsinan na mga massive na program na ito ang ginawa ngayon. Kaya ang ating mga hospitals din, required din tayo magkaroon ng activities sa mental health. Di ba? Kaya nga maraming kurso ngayon na psychology. Kasi alam naman ng mundo alam naman natin ng humanity na talagang stress, maraming depressed, maraming anxiety related, no? Grabe. Lalo na po mga bipolar at mga tao, grabe talaga kapatid. But how it affects us? Kung ito man ang sinabi ni Kristo na telepsis, a tribulation never was since the world began. Until now, so it's moving, it's an active. No, nor ever shall be. Bakit no na? Kasi right now, tayo ngayon na makakaalam na dito at patuloy tayong sinisilyuhan ng langit, ay wala nang epekto yan kasi comforted na tayo na yun ang planet Earth, ay ito na yung Earth na iiwanan ko. Iiwanan ko to kasi may pangako ang Panginoon. That's the most important concept ng ating existence ngayon ba? You have to hold that concept. No? Anong sinabi diyan kapatid? Stress targets the weakest part of our physiology or character. Sila nagsabi niyan, how it affects us. Ang target ng stress is our weakest part of our physiology or character. Grabe, no? So, paano na, marami kaya nga, siging atake, hindi nila alam na pag nag-atake ka, nagagalit ka, kunwari sa general conference, nangyari, magalit ka sa kanila, ma-stress ka, pag na-stress ka, angered ka, mabiktima ka, tuso talaga to si Taning. I-introduce sa iyo ang mga conspiracy theory na ito ay ganito na ang simbahan. Hindi mo nakikita na yung sinabi pala ni Kristo niya na he shall plant his tabernacle, talagang mangyari yung gano'n. Huwag mong tingnan yung gano'n kasi sinabi na ni Kristo na magkaganyan ang ating iglesia. Wala namang simbahan sa mundo ngayon na exempted halos lahat ng relihiyon. Mayroon silang self-induced problem din sa kanilang mga simbahan. So dito na tayo kapatid sa apocalyptic na prescription kasi ito na ang dynamics. Kaya yung sinasabing memory problem, judgment, inability to concentrate, ay very common na ito kapatid. Okay? Very common na ito sa ating generation. Stress symptoms, effects on your body and behavior. No? Sinasabi dito, according to Mayo Clinic staff sa US, indeed, stress symptoms can affect your body, your thoughts and feelings, and your behavior. Kaya sa mga unguarded moments natin, pag hindi tayo nag-iingat, ay makikitaan tayo ng ating mga ibang tao na, ibang ugali niya. Buti na lang may grasya, may Kristo na sa ating mga kahinaan ay binabalo tayo niya ng grasya na minsan siguro ginagamit na hindi makikita yung ating, nag-struggle tayo So hindi makikita ng ibang tao yung ating mga kasi mayroon namang anghel na nagtulong sa atin. He knows the movement of our heart. No? Alam naman niya yung movement natin. Tumutulong. Kailangan tulungan talaga tayo, kapatid. Kaya itong ating common effects of stress on our body, headache, muscle tension, although may maraming mga, you just drink water, healthy exercise, the right view of the story of redemption. Kaya itong river, mount at island, ito talaga yung healing message. Bakit healing? Siyempre alam natin na ma-stress talaga ang mundo. At ang gagawin ni Satanas ay i-stress niya tayo. Maliban na i-stress niya tayo, gagawa siya ng solusyon. Di ba? Gagawa siya ng solusyon na parang maingganyo ka, na hindi ka na mabother sa buhay mo. Yun ang gagawin niya. No? Minsan nga, maraming ang mga
mga anak ng Diyos, mga Adventist, sa kanilang paghahanda, nag-aaway pa sila. Nag-aaway sila sa lupa ng kanilang, doon na sila sa bundok. Doon na sila, nag-aaway sila, dito ako, dyan ka, dito ako. Nag-aaway na sila doon. So, ganun lang kasimple yung movement, kapatid. Common effects of the stress, kayo na lang mag-research yan. Napakarami na yan sa mundo, kapatid. Anxiety, restlessness, lack of motivation or focus, feeling overwhelmed, irritability or sadness or depression. Common effects of stress on your behavior. Sa behavior natin, yun na, marami na. Angry outbursts, social withdrawal, no, exercising less often, no, overeating or undereating, walang ganang kumain. So dito natin naintindihan, kapatid, na may sinasabi din yung recurring stress na hindi ka na mag-handle, hindi mo na nakikita yung galaw ni Satanas. Alam mo, kapatid, maraming away ang pamilya na si Satanas lang ang nag-initiate. Siya lang nag-initiate ba? Minsan hindi mo narinig yung sinabi. Minsan ang basa mo sa smile ng asawa mo, galit. Minsan narinig mo ang sabi ng asawa mo, hindi. So ma-stress ka, no? So many instances na gutom ka, tapos minsan marinig mo yung isang pag-uusap, galit ka. Ganun lang kasimple yung ginagawa ni Satanas. Simple ba? Pero pag hindi ka conscious niyan, ay talagang alam ni Satanas na sigurado ito. Sigurado. Siyempre alam niya bago ka pa isinilang, alam niya na yung ugali ng magulang natin. So ano yung weakness nila, ano yung strength nila. Alam ni Satanas kung paano ka niya i-set up sa mga circumstances. Kaya dito, kapatid, chronic exposures to stress, yung recurring, can change personality and may even influence moral behavior. Wow! Appeal na ang moral behavior, talagang apektado na. Kaya napakahirap, kapatid, kung wala ka talagang koneksyon. Pag wala ang grasya, kapangyarihan ng grasya ni Kristo, wala talaga, kapatid. Both chronic stress and depressions after the structure of the brain with shrinkage in parts. So mayroon silang mga scientific physiologic observation na mag-shrink. Pag ma-stress ka, acidic ka. Pag mag-acidic ka, yan ang simula ng maraming sakit. Cancer, hypertensions. Grabe. Grabe ang ano na yan, yung kondisyon na ito. Pero si Kristo nagsabi, kaya nga sinabi ito, a great tribulation. Great talaga siya. Why it is great? Because it goes into the basic structure, the very core, the very essence of life. Pag yan na tumama, lahat psychologically, spiritually, morally, affected siya, kapatid. Ano niya. Kaya dito, himay-himay na ito, mayroong solusyon ito Sinulusyonan tayo ng Panginoon. Kaya ngayon sa buong mundo, kahit anong bansa, mayroon talagang movement for global mental health. Tandaan nyo, movement of Christ coming. Great tribulation never was settled until now. So movement siya. No, nor ever shall be. Yan, dito sa Philippines, related yan. Mga world news yan sa atin, ha? Movement for mental health. Puntahan natin sa Pilipinas. Kaya nga sa Pilipinas, may solusyon. May solusyon din ang gobyerno. Kasi nirecognize na Nirecognize na talaga ng sanlibutan, ng science, na ang mental health means life for us. Life is stability. Pag walang health, walang mental health, walang stability ang planet Earth. Kaya, mayroong batas inaprubahan. Dito sa Pilipinas, bago lang, no? June 21, last 2018, Mental Health Law, International Legal Standard and Human Rights. Duterte signs Philippine Mental Health Law. Anong sinabi niya? June 21, Mental Health Law, Republic Act 11036, which aims to give better access to mental health care, official said Thursday. Wow, truth stands by itself. Christ's words in the Mount of Olives is self-evident. Never was since the world began. At ito na ngayon. Ito na, kapatid.
Kaya sabi pa ng batas, we hope that we can save someone's precious life by immediate implementation of this landmark law. Hello? Saving life, ito kapatid, ang batas na ginawa. Kasi yung stress is destroying lives. Sipit mo, i-destroy niya ang lives. Pati morality niya, pati yung spiritual conditions niya, i-destroy niya. So, nakaganda dito kapatid na si Kristo ang nagsabi na ito ang ating condition. Kasi movement na ito. Dahil nga sa movement na ito, alam niya na nakapaghanda na tayo. Pinaghandaan na natin. Mayroon na tayong healthy lifestyle. Tagal na ng healthy lifestyle na yan. Eh sinasabi dito, grabe no, na it saves life. The Department of Health for its part reported that 1 in 5 Filipino adults have some form of mental illness, topped by schizophrenia, depression, and anxiety. Nung high school, akala ko yung mental disease ay yung siraulo. Hindi pala. Yung simple lang na anxiety, depression, is crucial and critical, will destroy life and eternity. Wow! Kaya ang buong mundo ngayon na, isipin mo, self-evident, kung gaano ka-powerful ang salita ng Panginoon na it really affects all humanity. Dahil naapektuhan ng humanity, kaya nagawa ng batas ang humanity. Punta tayo sa Korea. Tingnan mo sa Korea, kahit anong gagawin mo, government announces measure to deal with mental illness in light of rise in crimes. Maraming krimen dahil sa mayroong maraming mental illness. Grabe. Kasi hindi na nila maintindihan eh. Grabe nung pinatay para lang sa drugs makabenta. Wala ng value ang life. Puntahan natin ang ibang bansa. Kaya ang Korea nagawa sila. Mental Health Act ang Korea. Ang ganda sa mga Koreano ito kapatid. Para ma-deal mo sila. Nasa Bible yung ginawa ng gobyerno nyo. Nasa Bible. Si Jesus ang nagsabi. Ano pa? Puntahan natin ang Mongolia. Sa lahat ng bansa, Mongolia, World Health Organization, Mongolia has a mental health law. Puntahan din natin ang saan pa? Mental health law legislation. Indonesia. Okay, sa Indonesia. Mayroon din yan sa Indonesia. Marami ito. Malaysia mental health law. Ibig sabihin, ang salita ni Kristo stands by itself. Kasi yun ang reality. Kasi yun ang apocalyptic. No! Tribulation never was since the world began until now. Gandang sentence yan. Gandang sentence yan. No? So, nagsimula pa lang tayo kapatid dito mental health law na to. Mental health system in Vietnam. Sa Eastern to, sa Amerika, sa Europe, nalalo na ngayon sa Amerika. Pati yung mga NBA, may basahin ako sa inyo, kahapon lang na nyo. Kanina lang na news ito. Sa nangyaring NBA bubble dyan sa Amerika, National Basketball Association, the prevalence of mental health conditions in Australia. Grabe sa Australia din. Uy, kayong taga-Australia, grabing mental health conditions doon. Tingnan mo dyan kanila kapatid. Almost 45% of Australians will experience a mental health conditions in their lifetime. Kaya mayroon sila, mahirap mong intindihin bakit ganyan sila. The most common conditions are depressions, anxiety, and substance abuse. Grabe. 1 in 5 Australians aged 16 to 85 experience a mental health condition every year. Grabe. Ano ba sila? 1 around the world. Grabe. People in Australia live. 1 million people in Australia live with depression. Grabe. Around 2 million in Australia live in anxiety. Australia ito ha. 6 Australians died by suicide every day. Grabe. 1 of 5 whom are men. Sa Pilipinas lang, di ba? Bago lang ito. Maraming nag-suicide na. Wow! Kaya sa kailangan na talaga ng Panginoon. Kailangan na tayo kumilos kapatid para hindi na tayo mabiktima nito. Pero maintindihan natin ito ngayon. In Canada, punta tayo sa Canada, hindi ito kapatid na gawa-gawa kung sino si Bill Gates. Kawawa naman si Bill Gates, inakusahan ng doktor. Ay wala, ang conspiracy theory, walang pili, ma-doktor, ma-medical doctor yan.
Patay nga ang presidente nyo ay believer ng conspiracy theory, yung presidente ng Amerika. Ang conspiracy theory, walang pili na tao yan, na mental capability mo. Basta, matindi talaga kapatid. 70% in Canada, only 1 out of 5 children who need mental health service receives them. 70% of mental health problems and illnesses have their onset during childhood or adolescence. Grabe. Third highest, second highest. Maggrabe na ito na kondisyon ng mundo. The state of mental illness. Anong lugar ito? No? Over the course of lifetime, around 50% of US adults sa Amerika ito are likely to be diagnosed with some form of mental illness. The cost, consequence, and prevalence of mental illness is enormous. Grabe na ito. Saan sa Bible ito, yung mental health? Exactly. Matthew 24:21. Hindi ko alam kung anong conspiracy theory itong mental health na ginagawa. No? So dito natin maintindihan kapatid, ang mental health statistics 2013 pa nga ito. 43.8 million Americans, 1 in 5 adults in the US was living with a diagnosable mental health disorder. Naku, 2013 pa ito. Tumindi na siya ngayon kasi yung 2019 nag-global stress na organization ay talagang nag-increase dramatically ang mental health issues, kapatid. Ito, kanina lang na news sa NBA. Sabi dito, after learning of how difficult it has been inside the bubble for many players, from Wednesday meetings, Rivers and head coach ng Los Angeles Clippers said that mental health needs to be treated more importantly than an injury. Grabe. Kasi ang kanilang problema lang sa mga players, yung injury. Pero sabi ni Rivers, mental health needs to be treated more importantly than an injury. We're starting to wake up to the reality that there's no difference between a sprained ankle and something going wrong with your brain, Rivers said. The brain, it is more important, but it's been such a taboo subject in society and probably even more taboo in sports because of machismo. Kaya, na-realize na ng karamihan ngayong kapatid. Ngayon, sa COVID lang, ang daming nag-suicide. Stress, anxiety, panic, fear, uncertainty. The levels are running high. Grabe, no? From the www.gmhpn.org. COVID-19, the world seems scary right now. Kahit pa magkaroon ng vaccine. Yung, dito nga, yung dingbox niya, talagang legitimate naman yun na nakapasa naman talaga yun sa testing. May level 3, level 4. Pero in all human, mayroon talagang point of failure yan. So ano kaya kung ito, mayroon naman, ngayon nga, mayroong variant na naman. Mayroong COVID 614 ba yan? May mga iba't ibang mutants na ng mga virus ngayon. In other words, the world is not really telling us something good. But this is our world, our globe. This is our earth, my beloved friends. This is the earth, the planet that we grew up. This is the earth where Christ, past 6,000 years, He created a garden. This is the earth that failed our human family, our first parents, chooses to disobey. But glory to God in the highest, because His mercy endureth forever. He gave us His grace. Grasya ang ibinigay niya for us to be restored back. That we will not experience pain, sorrows, anxiety, depressions, and death. The world today we are living, mental disorders span the whole world. Spans the whole world.
Pero dito natin naintindihan na dapat titingnan natin na mayroong basic response din ang gobyerno at ang mga tao na namamahala sa movement ng humanity. Take note, ibig sabihin, mayroon tayong organization, mayroon tayong structures. We are a humanity run by principles and structures. We are established na tayo, institutionalized humanity tayo. Kasi may government, mayroon tayong structural existence. No? So kung dito man, maintindihan natin kung ano ang basic response. Para maintindihan din natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Na hindi tayo mabiktima sa mga theory na gawa-gawa lamang na mga hindi naman ayon doon sa aktwal na realidad sa mga pangyayari. Halimbawa, sa International Court of Justice, ay talagang gumawa sila ng solusyon. Kasi ang stress, na medyo nakapag-stress din, lalo na kung may away sa relihiyon, may conflict sa debate, mag-away sa tungkol sa doktrina, ay magkaroon ng biases na ang tribe, biases on religious belief. Ay yun naman talagang totoo. Muslim, nag-away nga sila sa sarili nilang pananampalataya. Hanggang ngayon, di nga sila masettle dyan eh. Kasi 4 lang ang tribo sa Muslim. The 2 major one is the Shiite and the Sunni. Na hindi talaga sila magkasundo dyan. Kaya nga, nagkaroon na ng solusyon. Dito rin sa Christian, sa democracy, mayroon ding mga solutions. So kaya nga, ang ating mga bansa na nagkakaisa, mayroon tayong International Court of Justice. Sa under International Court of Justice, mayroon tayong tinatawag na International Criminal Law, Criminal Court. So movement ito, kapatid, ng solusyon. Movement ito, basic ito, kapatid. Kaso lang, minsan na-politicize ito, minsan na sa isang bansa ay hindi masyadong naka-belt ng sa isang namumuno sa mga international court or United Nations. Kaya dito nga sa atin, medyo distansya tayo dyan, kapatid. But these are just dynamics of engagement lang ito. But basically, the world is run by principles where humanity must respect human dignity. Kaya sa international law or the international court ngayon, mayroon ng mga articles. Now, we just pick, kinuha lang natin dito ngayon, kapatid, yung Article 6 ng International Criminal Court. Ang Article 6 nila, genocide. Anong ibig sabihin ng genocide? For the purpose of this statute, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group. Malinaw na dito. Acts committed with intent to destroy in whole or in part. Kahit kung titingnan na part, but you have the intent to destroy. So ano pa dito? Defined under Article 6 on subsection A, B, and B. Sinasabi dito, causing serious bodily or mental harm. For the first time in human history in jurisprudence, na nagkaroon tayo ngayon dito ng tungkol sa mental harm to members of the group. Isipin mo, mental harm, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about physical in whole or in part. So, dinefine nila kung ano ang ibig sabihin ng genocide. Tapos, the following Article 7, crime against humanity. Dinefine din ng existing ito, mga kapatid, ha? Existing ito ngayon. Functional ito ng mga institutions. In fact, it is the one that runs the planet Earth in terms of relationship on crimes. Kaya may itong tayo mga Interpol, mga international police. So dito nga, crime against humanity. Dinefine nila ang persecution. Dapat makuha ito ng mga Adventists. Sa letter E, sa section 1 of the Article 7, persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic. Kaya nga dyan sa Amerika,
Gulo kasi racial, black and white. Siyempre, ang nature ng tao sinabi naman ng Bible, sa tindi na ngayon ng papel ng black community, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang awayan, bangian dyan. Nagpresidente na nga si Obama dyan. Ganun pa rin. This world is not a stable one. Wala na talaga yung kapatid. National, ethnic, cultural, religious. Mayroon pa din na gender as defined in paragraph 3. Dito na tayo matindi pagdating sa gender kasi sa gender marami nang dinagdag. Hindi na lang male and female, mayroon ng LGBT. Hindi na nating generation, kapatid. So makikita mo na ang persecution talagang religious, gender, tapos under letter G define. Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights. Grabe. Fundamental rights. Wow. Grabe, no? Fundamental rights. Ano ba yung nakasulat dyan sa likod? Yung ngayon? Kasama yan? Oh. Sinasabi dito, ilagay dito kasi di ko mabasa. Yan. Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights. Grabe. Ano yung fundamental rights? Human dignity. Pag sinabi mo na ikaw lang ang maligtas, ibig sabihin, imperno kami. That's a biased statement. You can practice all your belief, but your right ends when my right begins. Ganon kaganda ng mga definition ngayon ng rights. Human rights. When we are deprived of our fundamental right to choose heaven in whatsoever form is a persecution at its best. Look. When we are deprived of our fundamental right to choose heaven in whatever form is a persecution at its best. Hindi natin namalayan ito na ang pinakamatinding persecution when we are deprived to choose heaven in a movement to leave planet Earth is a persecution at its best. Kaya dito, kapatid din, ang interpretation din ng kabila, persecution din sa kanila yan. Bakit? Kasi kami lang palang, kami imperno, kayo ay ganun katindi itong natin, kapatid. Damayan. Meron na tayong example sa Pilipinas. Namatay na nga ito si Carlos Elbrand. Sa Spain siya namatay kasi mestizo naman siya. He was once a celebrity here in Manila. Siya ay tourist guide siya. During a meeting, na collective meeting ito ng mga government officials, military, and religious organizations, doon meeting ito sa Cathedral, Manila Cathedral. Pumasok siya, nagdala ng placards na Damaso. Yung Damaso is a story in the book of Dr. Jose Rizal. Yung tinasabi nating panahon ng Spanish regime. Dahil sa, na yan, ay hiningi na lang tawad yan eh. Tapos ngayon, magdala-dala mo pa, dala-dala. So, pinailan siya ng kaso. Ang kaso niya, offending religious feeling. According to Manila's Philippine Star, offending religious feeling is a crime in this country, and a reproductive health activist may have to spend over a year behind bars after being convicted of offense yesterday by Manila court. So, na-convict talaga, nakulong talaga siya. Ang kanyang kasalanan lang, nagdala ng placard, offending religious feeling. Ganda niyan. Kaya nga, masyadong mapasinsyoso pa sila. Pero napakaliit na lang yan. I just want to be straight to all Adventists right now. Napakapasinsyoso kasi nag-proclaim din sila ng grasya eh. Nag-proclaim din sila ng grasya. So si Carlos Sildan, a popular tourist, na natalo, nag-file siya ng sa appellate court. Natalo pa rin siya sa appellate court. Dinala sa Supreme Court. Talo pa rin siya sa Supreme Court, kapatid. Kaya very strong na yan na reality. Very strong standing reality, kapatid. Kaya ngayon, ang movement ngayon, lalo na sa mental health is, let us spread love. Spread love, not hate. Kaya ngayon, religious pluralism, di ba diniscuss na natin yung Matthew 24:14?
Religious pluralism kasi 1,000 years of peace and prosperity. Tama-sama tayo. In unity, there will be peace. In peace, there will be prosperity. Let us love one another. Engage one another. Yun nga ang movement ngayon. Na in which, nadali din ang maraming mga churches na ano sila, na enjoy sa Bisaya, nalingaw sila sa akala nila ay makakatulong sa kanilang missionary outreach program only to find out tayo pala ang ni-reach out ngayon. I just want to make it clear. Tayo ang ni-reach out nila kasi yung movement nga nila. Kaya nga mayroong panawagan na come out. Kasi nire-reach out na nga. That must be clear among Adventists around the world today. Kasi nagkakala pa sila na ito nga mga yun pa magsimula daw. Yun pa magsimula ang country living. Kawawa naman tayo sa ganun. You know? Kawawa tayo sa ganun. Kaya love and unity. Hate, crime, and mental health. What can we do to address the harms or hate? Kaya may hate crime ngayon sa iba't ibang bansa. Dito nga ito sa anong lugar ito. Hate crime constitute one of the biggest global challenges of our time and blight the lives of million people across the world. What effect does it have on mental health and what can we do to prevent it? Grabe. Talaga yung great controversy na libro na yan, subject talaga yan. Di ba? Kasi humingi na sila ng tawad eh. Napakaliit na lang ng ating panahon. But we have nothing to fear, my friend. Please research it. Weinberg Matters at the Center for Hate Studies. Saan yan? Ginawa, no? Come together to discuss hate crime and mental health at the Phoenix. Sa US pala ito. Sign reads, I want to be able to do everyday things without feeling scared. Ang ganda yan. Ano pa? Dito sa Amerika ito, OSCA, ODIHR, Hate Crime Reporting, Bias Motivations. Yung mag-bias ka, no, na iano mo yung isang race, mag-bias ka sa isang relihiyon, hindi na daw yan ngayon. Christians are the targets of hate crime across OSCE region. Oh. The incidents are influenced by a number of factors including minority or majority status of given. So ito na, masyado nang mahaba kung i-discuss ko pa yung mga detalye nito. Kasi yung nag-report na 11 states ito sa hate crime. Germany, Sweden, United States of America, Ireland, France, United Kingdom, Iceland, Finland, Ukraine, Greece, Denmark. These are prominent countries of the world. So criminal offense plus bias motivation equals hate crime. Ang ganda ng definition nila. Napakaganda ng kanilang definition, my friend. So kita lang natin ngayong gabi, tinitingnan natin yung galaw, behavior ng planet Earth on the issue of stress. Na dahil sa stress ang mundo, na-identify nila ang mga factors, mga stressors, at nagawa sila ng solusyon. So naintindihan natin ngayon, kapatid, na ang criminal offense plus bias motivation equals hate crime. Hate crime, crimes motivated by prejudice. Pag prejudice ka sa isang religion, kaya nga bawal na yung mga debate, mag-prejudice ka. Also known as a hate crime or bias motivated crime, affect the security of individuals, their communities, and societies as a whole. Maka-apekto ito kasi magpag-bias ka na sa isang Kaya nga religious pluralism. Kaya nga mayroon tayo ngayon ecumenical. Magsama-sama. Di ba? Mag-join tayo, interfaith tayo. Anong gagawin natin? Sama-sama tayong mag-basketball. Sama-sama tayong mag-feeding program. Sama-sama tayong mag-medical missions. Reaching the poor. Ang ganda ng mga motivations na yan, kapatid. Walang bias yun. Walang bias na yan. So when you go into study about it, marami yan, mga bias motivation, racism, xenophobia, bias against Roma and Sinti, anti-Semitism, bias against Muslim, bias against Christian. Lahat yan ng mga biases ay common, ay sinagutan yan ngayon, kapatid.
bias against other groups, bias against other groups, sexual orientations or gender identity, bias against other groups, especially on sex, bias against members of other religions or belief. Oh, my friend. Biases must be eliminated. And our apocalyptic function, come out and vociferate, is hindered, obstructed, and basically outlawed. Yung ating function na hindi natin alam na essentially outlawed na pala tayo. Hindi pa tayo nakasigaw, may batas na palang nakahanda. Come out and vociferate. Ano yung kanilang panawagan? Let us unite. The opposite. Hindi, kapatid. Say amen. Nakalapit na natin ang Panginoon kayo dyan. Mag-amen naman kayo. Mag-amen kayo dyan, kapatid. Para makita na, please you like, you make your comments, handle obstructed and basically outlawed. Aggravating evidences must first be established. Nandito naman may mga abogado tayong nanonood. O may mga judge tayo ng mga kapatiran. No? Aggravating evidences, di ba, attorney? Must first be established. Ano yung mga naka-aggravate? To prove the remnant's dispensability and disposability. So, mayroon talagang aggravating evidences na dapat makita para kailangan i-dispatchan na natin ito sila o i-dispose natin sila. So, hindi ito sa mga conspiracy, kapatid. It talks about basic, no? Na based on principles, human principles. So, itong earth is stress. Mayroong stress ang earth. So, therefore, solutions are wonderful. Kailangan ng solusyon. So, sinolusyonan nga ito. Ang problema, sinabi ni Kristo, solutions are so wonderful. Why? Siyempre, binasa rin ni Satanas yung Bible eh. Siyempre. Grabe, siguro si Satanas pag nagbasa niyan, sabi, ito talaga si Jesus. In advance talaga niya. So, kailangan hindi ko dito eh. Hindi nila maintindihan nila mabasa ito. Dapat hindi lang. Kaya nga, minsan, yung internet nyo dyan, hindi nyo disconnected kayo dyan. Basta ganitong mga topic na, no? Hindi kayo maka-focus niyan. No? Sisikapin ng kaaway na hindi talaga kayo dyan. So, ang ginagawa ni Satanas, kasi naisulat na eh. And he shall destroy wonderfully. And through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand. And by peace, so dito na siya, by peace, so papasok siya dito. So sa kanyang mga gagawing solusyon ngayon, ang solusyon niya ay kailangan niyang ma-integrate, ma-assimilate itong mga Sabatista. Simple lang yan, kapatid. So powerful, yet so powerful, my friend. Ang integrative programs, integrative projects. It appears to help you. It appears to help your universities. It appears to help your church. It appears to help your hospitals. These are basic art of war. So is it promising? Will it save planet Earth? Will it last long? Yan ang pinakamagandang questions, kapatid. Kasi wonderful na eh, pero will it save planet Earth? Will it last long? While we are now, ngayon nga, nag-uusap tayo, ilang tao ngayon ang nawala ng bahay dahil sa mga baha. Thousands of homes are displaced. Anong solusyon? Ay sinisigaw na nga nila ni Al Gore ng United Nations. Ito nga ang crisis sa climate natin. So ano ngayon ang gagawin ng karamihan? Kaya nga, why Matthew 24:21? Or why Christ coming movement? Ang coming movement niya conveys global stress. Bakit kinonvey niya? As a prescription to the remnant. Bakit naging prescription ito? Itong global stress. Kasi ang nag-identify taasin si Kristo. Siya ang nakakaalam, siya ang doktor natin. Siya ang redeemer. That's the healing. Sa simula pa lang, kasi siya ang nagsabi, so gamot na tayo, siya ang nagsabi. Bakit hanapan pa natin ang solusyon nito? Siya ang sabi nito. So, ang solusyon siya lang. Huwag na tayo magharap ng ibang solusyon o solusyon ng tao.
para pagandahin pa, patagalin pa, kasi 1,000 years pa ang planet Earth. Saka daw darating si Kristo, magkaroon muna tayo ng 1,000 years. Naniniwala naman sila na darating si Kristo. Pero magkaroon muna ng 1,000 years of peace and prosperity. Grabe. It heals apocalyptic generations, hallucinating illusions of Earth's developmental enculturation. Ang Matthew 24:21 ay isang gamot sa ating henerasyon. Isang gamot sa ating sakit na mayroon tayong hallucinating. Bakit nag-hallucinate? Kasi yung teachings na parang wine will make us hallucinate. Wine causes hallucinations. Kaya nga, tinerm siya na drinking the wine of fornications. Ano yung developmental enculturations? Pag nakakita ng mga developmental na, magugulat nga Adventist ha. Mga leader pa, mga pastor pa, bumili ng condominium at the heart of the city. Buti na lang mayroong pastor ngayon sa GC na editor ng Science and ano ba yung magazine na yan? Na isa't parang Latin American. Talagang nag-ano siya na country living. Sabi ko naman, hindi na country living, fleeing time na. I will write him, we will communicate to him para ma-enlighten naman siya. Kasi mayroon na siyang touches eh. Mayroon na siya eh. Strong na siya. Na dahil dito sa COVID eh, kailangan na. Pero dito kapatid, it's not because COVID, it's because Christ is telling us. Because Christ is the one prescribing it. And He is giving us an instruction. Ito ang nakaganda kapatid. Napakabait ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ang gagawin ng kaaway ni Satanas, ito may mga military, kaya ni Sir Elias Balan, dahil military ito eh. No? Sa mga tactician din, sa mga sports, kaya kung mayroon kayong time, panoorin yung video clips na yan. Yung video na yan ni Sancho, The Art of War, panoorin nyo yan. Ang ganda niyan. Sancho. Mayroon siyang libro eh, The Art of War. No? Yun ang ginamit ng mga military school sa buong mundo. Na sa basketball nga, ginagamit nga, defense is our best offense. Ang ganda niya na philosophy ng game. Kasagay maganda din yan, kapatid. Kaya nga, defense is best offense. Ang galing! No? Tama ba yan? Defense is best offense. Kaya nang itinatag ang establishment of ICC, yan ang defense. But it's also the best offense. Why? When there is a law, there will be an IRR implementing rules and regulation. So mental health law ang solusyon. Maggawa ng na hindi na tayo magkaroon ng stress sa mental. So maliban doon sa mental, bibigyan kayo ng project, bibigyan kayo ng funding, libreng edukasyon, libre lahat, libre ano bang gusto nyo, kailangan nyo, ibigay namin sa inyo. Mag-coordinate lang kayo, cooperate lang kayo. So, para wag na iwasan na natin yung mga hate crime na parang magagalit ang iba dahil sa sinasabi nyo na kayo lang ang maligtas at yung iba ay hindi. Kasi kayo lang ang Sabadista, sila ay Dominguista. Ang Dominguista ay imperno, kayo lang. Baka sabihan kayo, bakit yung mga Hudiyo ay dinestroy na? Sabadista yun. Bakit dinestroy sila? Na hindi, tinanggal nga ng Panginoon ang kanyang covenant doon. Wala, may nagsabing ganun. No? So, contrasting concept with contrasting activities, ano kapatid? Produces coercion. Ulitin natin. This is a basic, fundamental reality. Basta magkasalungat na konsepto with contrasting activities, magresulta talaga siya ng coercing fraction and establishes stressful conditions. So na-identify natin dito sa ending ng story of redemption na yung nagsimula sa 1844 na movement sa 19th century at the early part, yung religious enlightenment na nagkaroon ng freedom of religion, itinatag ng Amerika yung separation of church and state na yun ay tinatag dahil sa 1798. Ang ganda yan. 1798. Kaya mayroon tayong Statute of Liberty dyan. Sabi Washington ba yun? Statute of Liberty representing the separation of church and state. Because when this church and the state will join and there will be
stressful conditions. Ano? Therefore, elimination of stressors, such as biases, prejudices, is a must. Kailangan to achieve peaceful, harmonious development. Itong konseptong ito, linagyan ito ng masarap na bitsin, timplada sa ating generation. Nang ilalabas ang encyclical letter na Caritas in Veritate. Ang nag-release niya, hanggang ngayong buhay pa, siya ang Pope Emeritus. Ganda talaga. Matalino talaga ito si Pope Benedict. Yung kanyang Caritas in Veritate. Charity in truth. Ganda, kapatid. Ang ganda niyan. Because it based on principles. Human philosophy. Human natural human instincts. Dito yung sinasabi ng Bible, kapatid. Kaya laws are created not for an imaginary conditions, but a response to a prevailing circumstances in ruling to guide future generations. Kaya nga may batas na ginawa ang mga Senado para i-guide ang future generation. Na-identify yung sakit, na-identify yung problema, para mag-guide sila, sunod na generation. Adventists are expecting a law, Sunday law, to be enacted in ruling to test the final faithfulness of Christ's followers. With this law, persecution begin. Yun ang iniisip ng karamihan, kapatid. Are expecting a law to be enacted in ruling to test the final faithfulness. Kasi ang final faithfulness daw, matitest lang daw sa Sunday law. Hindi nila alam na ang Sabbath is just the fourth of the 10 commandments. According to Hebrews, when you disobey one, you disobey all. Parehas lang tayo kung na-disobey nila ang 4, na-disobey mo yung 9 or na-disobey mo ang 10. As if you destroy the whole law. Kapatid. Mayroon tayong presumption na itong mga faithful remnant, talagang they are really honest and faithful. Yung mga honest na faithful yan, talagang at the end of the day, at the end of the journey, at the closing moment of its journey, nandoon talaga, i-test nila doon na sa tinatawag nating Sabbath. Kasi siyempre, yung calamities, yun na, mag-prayer na sila at hindi ka sasali sa prayer, ikaw talaga ang dahilan. Kaya nga, Satan educated us, the remnant, of a war and its engagement. Different. Kakaiba from what the Bible and the spirit of prophecy describe. Kaya tinanong ko, saan ba ito sa Bible? Yung sinisend mo sa akin, nasa spirit of prophecy. Saan sa spirit of prophecy ito? Hindi walang sagot. Saan ba sa spirit of prophecy itong mga pinopost nila na ito daw ay ng Revelation 13? Wala namang sinabi. Hindi talaga naintindihan ang Revelation 13. Kapatid. Kaya sa susunod na week, papasok tayo sa Revelation, you will enjoy God's power of His grace sa kanyang grasya. Kasi sinabi, hindi maintindihan ang Revelation kasi mahirap. Pinakamadaling intindihin. Naka-number yan 1 to 7. Paano mo makalimutan na 1 to 7 lang? Hindi nga umabot ng 10 kasi 1 to 7. The 7 churches, the 7 seals, the 7 trump. Ang ganda niya, kapatid. Say Satanas educated as the remnant of a war and its engagement, different from what the Bible and the spirit of prophecy describe. Ito rin ang simple niyang gawin. Normal yan sa gera. Di ba? Sa gera ba? I-educate ka niya. I-engage ka. Sa hindi naman. Naalaala niyo sa Second World War? Sa Second World War, what was the only failure ng German forces? In the war in Normandy. Bakit? Kasi na-deceive sila. Nagteleskopyo sila doon sa tabing dagat. Napakaraming tangkidigira ng British forces ng American. Akala ng mga German ni Hitler na nandoon lahat ang pwersa ng Allied.
Di tinawag niya ang lahat ng kanyang pwersa din para salubungin, only to find out, mga plastic lang pa yun, mga balloon para yun ng mga tangkiligira. Doon na sila natalo doon sa kabila. It's just the same principle. He educated us with a war and its engagement different from what the Bible and the spirit of prophecy describe. Kaya according to Ellen G. White, persecution in its varied forms is the development of a principle. Napakalinaw. Which will exist as long as Satan exists and Christianity has vital power. In seeking to separate, grabe ha? In seeking to separate him from God by alluring temptations. Ang paralan niya, alluring temptations. Pero kung hindi siya mag-succeed sa kanyang alluring temptations, ano yung kanyang mga alluring temptations? He will provide all your needs. When this do not succeed, then a compelling power is employed to force the consent. Ito na, kapatid. Yun ang movement, yun ang tinatawag nating progressive art of war ni Satanas. Huwag naman natin tanggalan ng simpleng pag-iisip ang kaaway. Yun ang pinaka-fundamental din niya. Pero the good news is God is telling us, kasi siya talaga nagsabi. Kaya ngayong gabi, kapatid, pag sinabing tribulation, kaya ang time of trouble daw. Grabe talaga. Grabe talaga ang kanilang understanding sa time of trouble sa Amerika, sa mga ano natin. Na-belt, na-mold talaga tayo dahil sa sandilo, hindi makalabas. The tribulation or the trouble, bakit may trouble? Among tribulation, ang ibig sabihin ng stress. Ang ibig sabihin ng stress, conflict of concept. Kung opposing, contrasting concept. Natural yan, magka-produce yan ng tension. Kung may tension, may stress. Kaya may stress kasi may tension The trouble that God's people will encounter in the closing movement of the time of the end. Tandaan ninyo ha, wala na tayo sa beginning movement of the time of the end. Nandito na tayo, sa the closing movement of the time of the end. Ito yun. Closing movement. Ito tayo, kapatid. Sa time of the end. Closing movement na tayo, kapatid. Ito rin ang movement is the movement of peace and prosperity in 1,000 years. Yun ang trouble ngayon. Kasi ikaw ngayon na nakatayo, na nag-proclaim na Christ is coming, 1,000 years will be in heaven, essentially, intellectually, psychologically, physiologically, opposite talaga tayo dito sa movement ng mundo. Kasi sa kanila, peace and prosperity. Sinong nagsabi na opposite na ito ang movement? Yung si Jesus, sinabi niya kay Daniel, and by peace and by prosperity shall destroy. I-destroy, ibig sabihin, na-deceive niya. Pero tayo natatayo, wala tayong problema. Pero kaya naintindihan natin. Kaya nga yung tribulation, trouble, is a consequence of opposite concept. Minsan ang inisip natin trouble, sandilo lang. Kapatid! Basic yan. Puntahan mo sa dictionary kung ibig sabihin ng trouble. So from that basic definition, puntahan mo yung larger scope niya. Puntahan mo yung global scope niya. Puntahan mo na yung humanity scope niya. Kung humanity na ibig sabihin, may human philosophy, may global philosophy. Kaya trouble is a consequence. Resulta ito sa magkatunggaling konsepto, belief, or objectives. So ang objective nila ngayon na dapat pagsama-samahin tayo. Ay sa atin naman ay come out and be separate. Ay talagang magkasalungat. Trouble is a natural result from two opposing positions, two conflicting theologies, simple as it is, as what the Bible is telling us. Kaya alam ko na sila si Atty. Abero at ang lahat kayo dyan na nanonood nito. Talagang you are so zealous to deliver, to share this message.
Mayroon na nga sa inyo dyan, nag-lecture na sa churches nyo. Pag mag-lecture kayo dyan, huwag mo na sabihin na, sabi ni Sulyano, sabihin nyo, sinabi ni Kristo, basahin nyo ang sinabi ni Kristo. Kung sinabi mo, si Sulyano, hindi naman ako binasa. Si Kristo ang nagsabi. Ito yung kapatid. No, Christ and Christ alone. Yan ang importante dito, kapatid. Because He is the author and the finisher of our faith. Trouble or tribulation becomes great when one is liable to incur blame, then punishment. Maging great lang yung trouble na yan kung ikaw ang maging dahilan. Ikaw na ang dapat i-blame. Dahil i-blame ka, panisan ka, kapatid. That makes great the trouble. Why? Because there is a punishment. Okay lang yung trouble, tapos i-ano lang, i-settle. Pero yung may punishment na. Kaya sinabi, blame is cast when the majority lost its desired or expected result due to the minority's non-cooperation. This must be clear to us now, tonight. Para natin makuha ito, kapatid. Trouble becomes great when one is liable to incur blame, then punishment. Blame is cast when the majority lost its desired or expected results due to the minority's non-cooperation. So alam na natin agad ito, kapatid. Alam na natin agad na hindi talaga mag-cooperate yung mga faithful remnants of Christ. Why? Bakit ka mag-cooperate? Kailangan mo nang iwanan ang kalibutan. Walang bearing ang human solutions. The only bearable is the solutions of heaven. Then being the one blamed of the trouble necessitated discipline or punishment. Kung ikaw ang naging dahilan nito, therefore, ikaw talaga ang idisiplina or ipunish. Kaya ngayong gabi, kapatid, may sinabi si Ellen G. White. The Review and Herald, September 17, 1901. And so completely will men be deceived by him that they will declare that these calamities, itong anong calamities, lahat na, kasama na yung mga COVID, kasama na lahat, are the results of the desecration of the first day of the week. Ito yung ending nilang, na resolution. From the pulpits of the popular churches will be heard the statement that the world is being punished because Sunday is not honored as it should be. Unknown to most of us, ang philosophy, ang integration and assimilation, ang love, cooperation, patience, grace, talagang in-apply na nila sa lahat, kapatid. They are spending trillions of dollars, programs and projects, to achieve, para makamit ito. This is a joint project by the private and public institutions as ruled by the United Nations. Tapos hanggang atas magkaganito, magkadami ang bagyo, magkadami ang lindol, magkadami ang sakit, magkagrabe ang mga atake ng mga sakit. So my beloved, according to the spirit of prophecy, desire, the DD 34 paragraph, it will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Ang tanong, gaano na ba ito kalapit, kapatid? Ang basis lang ng Sunday law, when humanity will demand for it, because everybody has now been affected. Ikaw, senator ka, congressman ka, presidente ka, sarili mong anak, mabiktima ng mga kalamidad. Mabiktima ngayon ng first plague. So ano gagawin mo? Siyempre, the only solution is God, kasi hindi kaya ng computer ang solusyon. Wala na, hindi na kaya ng doctors. Makikita naman natin sa COVID-19, isinampulan tayo.
Pati nga doctors, kailangan naka-full gird sila. Ganun katindi ang kaaway. So dito natin makikita, kapatid, na gaano nakalapit ito when the situations is to be at a point, at the tipping point, where solutions has only to be in the power of God. Siyempre, mga Bible believers yan eh. Mga God believer yan. Kaya napakabait talaga ng Panginoon na binigyan tayo, kapatid, ng river, mount at island para maintindihan natin na itong movement ng He shall destroy wonderfully, kasi ang solusyon talaga, honest to goodness, para talaga sa tao, para talaga masolusyonan. Nagpakita na sila ng great signs and wonders, Matthew 24:24. Revelation 13, and He doeth great signs and wonders. Isa lang ang language ng river, mount at island, kapatid. So these closing activities of Satan and his allies contextualize the performances of him. Ano yung performances niya na yan? Yun ang nag-contextualize, nag-define sa sinasabi na he is a transformed as an angel of light and like the Most High. Kaya ngayong gabi, kapatid, bago tayo magtapos, intindihin talaga natin itong Satan's closing art of war. Matthew 24, Daniel 8, Revelation 13, he engages us over future physical brutalities to test our utmost loyalty to Christ. Ito ang itinuro sa atin na future physical brutalities para testingan tayo kung loyal ba tayo kay Kristo. Sa tingin niyo, kapatid, sa napakaraming panahon na tayong nadapa at bumangon tayo, is it not a test of our loyalty to Christ? Huwag naman nating insultuhon ang mga sirkumstansya. Yung sirkumstansya na kumapit tayo sa grasya ng Panginoon. Na dahil sa grasya niya, tayo ay nagkaroon ng buhay na tumingin lamang sa Kanya at maghanda sa pagsalubong. Kaya ang tanong ngayong gabi, bago natin tapusin ito, para sa bukas natin at makikita na natin ito. Ano pala ang mode of war ni Satanas? Ano yung conflict ngayon sa mundo, kapatid? Nasa fighting mode ba si Satanas ngayon? Kailangan malinaw ito sa atin. O nasa promoting or helping mode si Satanas ngayon? Sagutin niyo ito, kapatid, because the moment you answer these questions, it would be easy for us and we will be comforted that the sealing movement is now being realized into our hearts. Kasi ang meaning ng sealing, settling into the truth both intellectually and spiritually. Subaybayan natin bukas, kapatid, ang ating pag-aaral na ito, kasi ang ating pag-aaral bukas, kapatid, ay makikita natin ang tanong, how? By brutalities or by philosophy? Shall we bow our heads or pray? Dakila naming Diyos na makapangyarihan, salamat, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin. Thank you for choosing these people watching right now. We thank you, Lord Jesus Christ, for the grace and mercy that you have engaged us physically to Daniel and to the 4 disciples and to John at the island, specifying the movement of our time. And thank you, Lord Holy Spirit, for comforting us. The comfort that we can feel right now, na kami ay inyong pinili upang maging bahagi sa isang proklamasyon. Isang huling proklamasyon. Proklamasyon na ipaabot lamang sa kanila na ikaw ay darating na. Thank you for helping us and for the rest of the viewers right now. Arrange all their circumstances. Strengthen us. Continually hold us. And thank you for all the blessings of life and the protections that we enjoy. In Christ's name we pray. Amen.